Sa isang madawang gubat, malapit sa karyang Alberno. Hoy! Ang aking napanaginipan ang magmamana sa aking trono. Ama, patawad. Lagi mong tatandaan, anak. Ang tunay na karangalan ay nasa tamang pag-iisip at mabuting asal. Florante, anak. Kahit saan ka man napadpad, narito lang kami. Ako si Aladdin. Florante! Ngunit di niya batid ang aking binabalak. Isang araw ay siyang aking lulupigin at ang dangal niya ay aking pababagsakin. Laura! Palakas ka, Florante. Haharapin ko ba ang aking kapalaran? Sino ka? Sa isang madawang gubat, malapit sa karyang Alberno, matatagpuan ng mala-Adonis na lalaki na nakatali sa malaking puno. Ang lalaki ay ang magdirigmang si Florante ng kahariang Albania. Makinis ang balat, halos hindi madapuan ng langaw. Ngunit ngayon, hindi lamang katawan ang sugatan, pati na rin ang nagdurusang kalooban. Langit! Bakit mo ko pinabayaan? Bakit mo pinabayaan malugmok sa ganitong kalagayan? Ang isang nilikang tapat sa kanyang bayan. Sa pagitan ng paghihirap at pagtitiis na nakataling si Florante, ay nakakintal sa kanyang alaala ng napakagandang kasintahang si Laura. Ipinagkaloob niya ang karangalan upang ipagtanggol ang kahariang Albania na pinamumunuan ni Haring Neseo na butihing ama ni Laura. Ipinagkaloob din niya ang karangalan at kayamanan ng kanyang duking ama, subalit sa kabila ng lahat, nanaig ang kasamaan ni Conde Adolfo. Mapait na kapalaran, bakit mo ako pinagkanulo sa mga kamay ng taksil na si Adolfo? At ikaw, Laura, ang aking minamahal, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinagkalit sa ating sumpa ng wakas na pag-ibig? Nung ako'y lumaban para sa bayan, iniwan kita ng may pag-asa at tiwala. Ngunit pagbalik ko, natagpuan kong ikaw ay nasa piling na ng iba. Laura! Bakit ka nagtaksil? Sa gubat din yun, ay dumating isang matikas na gerero, may putong na turbante at may kasuotang moro na buhat pa ng Persya. Ang gererong Moro ay walang iba kundi si Aladdin, na isa ring salimpawad sa pag-ibig. Sa kanyang pagmumuni-muni, may narinig siyang tinig na nanaghoy. Hinanap niya ang pinagpunan ng tinig at kanya natagpuan na nakatali sa puno ang magdirigmang si Florante. Nakita ni Florante ang dalawang leon at doon niya nasabi sa kanyang sarili na katapusan na ng kanyang buhay. Kaya naman, nagpaalam siya sa kanyang mahal na ama, sa kasintahang si Laura, kay Conde Adolfo at sa bayang kanyang tinubuan. O mahal kong ama, patawarin niyo ako kung nagbigay ako sa inyo ng matinding dalamhati. Iniwan ko ang inyong piling upang ipagtanggol ang bayan. Ngunit ngayon, ako'y bilanggo sa kadiliman. At ikaw, Laura,
Bakit mo ako pinagtaksilan? Hindi ko inakalang magagawa mo ipagtaksil ang ating sumpaan. Hindi ko lubos na akalain sa oras na aking pangailangan. Ikaw ay nahulog sa taksil na si Adolfo. Nilimot mo na ba ang ating mga pangako? At ikaw naman, Conde Adolfo. Langaw mo ang aking trono, ang aking bayan, at higit sa lahat ang aking pinamamahal na si Laura. Paalam, Albania. Bayan kong sinilangan. Sa'yo ko inilaan ang aking buhay at katapatan. Sa narinig ni Aladdin na pagtanto niya na kailangan ng tulong ni Florante, inanat niya na naghuhoy na tinig. Nagulat ang Moro na makita niya ang 2 leon na handang sakmalin si Florante. Noon din niya hinarap ang 2 leon. Hoy! Pinagtatagal niya ito hanggang may grupo niya ito. Nang matiyak na patay na ang mga ito, sa kanya kinalagan nag-apos si Florante. Inalalayan niya ito at dinala sa ligtas na lugar. Pinagbasdan ng gerero ang matikas na anyo at mamumukha ni Florante. Unti-unting nagkamalay si Florante at nagbukas ng mga mata. Sa unang pagmulat ng mga mata ni Florante ay una niyang binigkas ay ang pangalan ni Laura. Huwag ka mag-alala, ikaw ay nasa ligtas na. Sino ka? At bakit mo ako ginigtas? Ako si Aladdin. Ako ay isang ginerong Moro. Narinig ko ang iyong dahi at nakita kita na napiwit na ng kamatayan. Isang Moro? At iligtas mo isang Kristiyano? Hindi ba tayo ay magkaaway? Sa digmaan, maaari tayong magkalaban. Ngunit sa gubat na ito, tayo ay kapwa-tao na lamang pareho nakakaranas ng sakit at lusa. Sa kabila ng maraming pag-aalangan ay nagpatuloy ang Moro na kupkupin at alagaan si Florante. Maraming salamat sa'yo. Hindi ko inakala na isang hindi ko kapanali ay magliligtas sa akin. Samantala ang aking sariling bayan na pinagtaksilan ako. Marahil na pareho tayo ng biktima ng kapalaran. Ako ay nagdurusa. Ngunit hindi ko kaya na ikaw ay magdusa rin. Kumain ka at magpahinga. Ang iyong lakas ay kailangan bago natin harapin ang bago natin kapalaran. Nakatulog ito habang patuloy na nagbabantay ang Moro. Labis-labis itong nagpasalamat sa Moro na naging tagapagligtas. Maraming salamat sa iyo, Aladdin. Utang ko sa iyo aking buhay. Wala ka naman. Labis na nagalak ang gererong Moro dahil sa panunumbalik ng lakas ni Florante. Sinimulan niya ang pagkukwento sa mga alaala ng kanyang kamusmusan. Noong ako'y bata pa, hindi ko inakalang daranas ako ng ganitong kalupitan sa buhay. Ako'y lumaki sa pagmamahal ng aking mga magulang. Ngunit, tila kay bilis ng paglipas ng masayang panahon. Ako'y hinirang na anak ni Duque Briseño at ng aking mahal na ina, si Prinsesa Floresca. Lumaki ako sa bayan ng Albania, ngunit ang aking ina ay mula pa sa bayan ng Crotona. Masaya ang aking kabataan, puno ng pangarap at ligaya. At kailan nagsimula magbago ang lahat? Noong ako'y sanggol pa lamang, muntik na akong matangay ng isang dambuhalang buwetre habang ako'y natutulog. Isang aliping nagmamahal sa akin ang sumagi sa aking buhay gamit ang palasong matalim.
Ipinadala ni Duque Briseo si Florante sa Atenas upang mag-aral. Lumuha ang ina ni Florante sa paghihiwalay nila. Anak ko, kahirap lang ipaubaya sa malayong lugar. Paano na kung may mangyari sa'yo masama? Huwag kang mangamba, mahal kong asawa. Si Florante ay hindi na musmos, at ang Atenas ay isang lugar ng kadunungan. Lalaki siya ng marangal at matatag. Ina, Ama, huwag kayong mag-alala. Papangako ko na ako'y mag-aaral ng mabuti. Uuwi ako na may handang ipaglaban ang Albania. Florante anak, kahit saan ka man mapadpad, narito lang kami ng iyong ama. At lagi mong tatandaan, anak, ang tunay na karangalan ay nasa tamang pag-iisip at mabuting asal. Opo, Ama. Hindi ko po kayo bibiguin. Maligayang pagdating sa Atenas, Florante. Maraming salamat, mahal guro. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko magugustuhan mo dito sa Atenas. bla 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 bla. Sa kabila ng lahat ay hindi lubusang mapaniwalaan ni Florante ang uri ng kagandahang asal na ipinapakita ni Adolfo. Sa pinapakitang bait ni Adolfo ay hindi ko na malasapan ang hining-hininga ng magandang asal ng aking ama at ng aking ina. Natarok ang lalim ng filosofiya. Aking natutukan ang astrolohiya. Natantong malinis ang katakataka at mayamang dunong ng matematika. Dito na lumabas ang tunay na anyo at pagbabalat kayo ni Adolfo. Marami na ring nakapansin ng kanyang pagbabago. Itigil ang dula-dulaan. Florante, tanyag at ginagalang, ngunit di niya batid ang aking binabalak. Isang araw ay siyang aking lulupigin, at ang dangal niya ay aking pababagsakin. Isang taon ang lumipas na makatanggap ng sulat si Florante Akin, mula sa kanyang ama. Pinaaabot ko sa iyo ang pinamalungkot na balita. Ang iyong mahal na ina na si Prinsesa Floresca ay pumanaw na. Hindi ito maaaring totoo. Florante, gising! Anong nangyari? Ay, matay ka, Florante. Labis kang nagdalamhati sa pagkawala ng iyong ina. Wala na siya sa mundong ito, ngunit mananatili siya sa iyong puso. Pinapadala ng iyong mga ito. Salamat pong awal. Aking anak, panahon na upang bumalik ka sa Albania.
Dapat ko bang harapin ang aking kapalaran, Maestro? Oo, Florante. Ang tunay na pagsubok ng mandinig ay hindi lamang sa labanan, kundi pati sa paglaban sa sarili niyang takot at likha. Ngunit paano kung sa aking pagbalik? Mas matinding pagsubok na naghihintay. Florante, mag-ingat ka kay Adolfo. Hindi ko gusto ang mga balita matatanggap mo sa kanya. Florante, tandaan mo ang aking mga hamon. Huwag mo ipapahalata kay Adolfo na batid pang siya yung sa bumalak sa'yo. Maging matalino at pagmasli. Opo, Guro. Ngunit hindi ko maiwasan mag-alala. Balisa ang aking naramdamin sa maaaring mangyari. Kaibigan, labis akong nalulungkot sa iyong paglisan. Paano kung ikay mapahamak sa Albania? Rodrigo. Minandro, ito ang aking tungkulin sa bayan. Ngunit huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo muli. Menandro, nais mo bang sumama kay Florante? Kung paintulutan niyo ako, Guro. Nais kong samahan ang aking kaibigan, hindi ko siya maaaring iwan sa ganitong panahon. Kung gayon, sumama ka sa kanya at ingatan niyo ang isa't isa. Pagdating nila sa Albania, sinalubong sila ng isang mapait na realidad. Mahal na Florante, may masamang balita. Ang inyong ama, si Doque Brescio, ay may sakit. At ang ating hari ay nanghihina dahil sa pagkawala ng kanyang reyna. Ano? Anong nangyayari sa aking ama? Kailangan ko siya makita agad. Huwag kang panghinaan ng loob, kaibigan. Kailangan mong maging matatag para sa iyong bayan. Natagpuan ni Florante ang kanyang ama na may sakit. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Kailangan namin ng tulong nyo, Florante. Nasa gitna ng panganib ang bayang pinakamamahal ng kanyang ina na si Prinsesa Mahal na hari, Teresca, isang ang malaking bayan panganib ng ang kinakalat ng bayan ng dahilan upang lumapit si Duque Brescio sa hari ng Kareang Albania na si Haring Linceo. Sinama niya papuntang Albania ang kanyang anak na si Florante. Ang aking napanaginipan ang magmamana sa aking throne. Florante, ikaw ay isang mahusay ng dirigma at pinagkakatiwalaan ng kaharian. Ikaw ay mamumuna sa hangtuan ng korona. Mahal na hari, isang malaking karangalan para sa akin ay ipagtanggol ang Crotona. Hindi ko hayaang mahulog ito sa kamay ng mga Moro. Bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Laura. Ang kanyang anyo ay isang Diyos ang bumababa mula sa langit at malabenos ang kagandahan. Ito aking namamalas. Isang dilag na may malabinos na kagandahan. Isang musa na bumaba mula sa langit. Ah, Florante, nais ko ipakalala sa iyo ang anak kong si Laura. Isang malaking karangalan makilala ang bayaning nagligtas sa Crotona. Ang karangalang ito ay akin, Prinsesa Laura. At ano ang iyong damdamin diyon, binata? Ako po'y nakadarama ng kakaibang damdamin. Isang damdamin hindi ko pa naranasan noon. Ako po'y hindi bihasa sa pagsasalita sa pag-ibig. Ngunit sa isang sulyap pa lamang kay Prinsesa Laura, tila nahulog na ang aking loob sa kanyang malabinos na kagandahan. Hindi lamang sa kanyang anyo, kundi pati sa kanyang kahinhinan at katauhan. Hindi ko po alam kung ito ay pag-ibig, ngunit ito ay isang damdamin. Florante, ang pag-ibig ay isang damdamin hindi minamadali. Kung tunay at tapat ang iyong nararamdaman, panahon ang makakapagsabi kung ano ang kapalaran ninyo ni Laura. Maraming salamat, mahal na hari. Iginagalang ko po ang inyong pagpapasya. Kailang pula na, ba't tila di napupunan ang tangi ko?